Hindi maaabuso itong tiniyak ng Senado sa naretipikahang panukalang buwasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Ngayong nasa Malacanang na ang bola kung sususpindihin o babawasan ba ang excise tax sa langis, ang Senado tiniyak na hindi magagawang samantalahin ng mga kumpanya ng langis ang panukalang batas. May pangamba kasi ang ilan na tanging malalaking kumpanya lang ang kumita at hindi rin maramdaman ng publiko ang inaasahang bawas sa presyo. Pero sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, naglagay sila ng safeguards para matiyak na imbis na mga gasolinahan, taong bayan ang makikinabang sa pagsuspinde ng naturang buwis. Naglalagay ho rin ng safeguards para malaman po ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, kung magkano at ano po ang quantities na ini-import ng mga oil players at magkano rin po o ano yung quantities na sa kanilang inventaryo. Sa ilalim ng panukala, sa oras na masuspinde o bawasan ng excise tax, ang mga kumpanya ng langis kailangang magsumite ng buwanang monitoring sa Department of Energy magkano ang ini-import nilang petrolyo at magkano nila ito ibinibenta. Magsusumite din ang BIR at Customs ng report magkano naman ang nawawala sa kita ng gobyerno kada buwan. Sa pamamagitan nito, masisiguro na walang maiipit na supply ng langis at hindi sosobrahan ng singil sa mga consumer. Sa ganitong sitwasyon na napakabilis po pagtaas ng presyo, huwag ka lang magbenta ng petrolyo, kikita ka na kaagad eh. No, iwan mo lang sa iyong tangke, kikita ka na kaagad. At yan ang ayaw natin mangyari dahil kung iniwan nila sa tangke yung kanilang petrolyo, wala tayong mabibili at lalong tataas ang presyo ng petrolyo. Kaya importante po na meron pong monitoring, may visibility, at meron rin pong disclosure ang mga oil companies lalo na sa presyo na ibinibili nila. Sa oras naman na suspindihin o ibaba ang buwis sa langis, inaasahang 10 piso ang mababawas sa gasolina at 6 naman sa diesel. Samantala, kahit naman sinertipikahan ng Pangulo na urgent ang panukalang pag-amyenda sa Biofuels Act of 2006, kung saan papayagan ang pag-i-import ng biofuels at bioethanols, kahapon sa huling araw ng sesyon ng Senado, hindi pa rin lumusot ang panukala. Ayon kay Majority Leader Senator Juan Miguel Zubiri, gusto pa itong pag-aralan ng mga kapwa senador. Maraming mga farmers na affected, maraming industries, the coconut farmers, the sugar farmers, the ethanol producers, the biodiesel producers. Parang there was a lot of fear among our colleagues na ma-affected talaga sila. Tsaka maliit lang naman yung mawawala sa presyo, di ba? Kasi maliit lang ng blend ng biodiesel tsaka yung ethanol. So our colleagues, particularly the minority and some members of the majority, wanted a longer discussion on the floor. Sakali kasing ipatupad ito, may 400,000 magsasaka ang maaapektuhan at mawawala ng kita mula sa blending ng biofuels at bioethanols. Kaya kakailanganin pa itong bosisiin kung sa pag-i-import, bababa nga ba ang presyo. Yung biofuels, pag nag-import ka, may blend rin siya eh. No? So kailangan ma-compute mabuti kung talagang bababa yung pressures. Handa naman ng Senado na magkaroon ng special session kahit naka-break kung talagang kinakailangang ipasa ang panukala. Kung talagang sa pag-aaral, malaking impact sa consumers, pwede mag-special session. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.